Magandang araw mga busing. Bakit kaya yung mga Duterte ay ginigipit talaga ng gobyerno? Hindi natin alam. At kada open ko ng YouTube, dahil mahilig ako sa YouTube Kada open ko ng YouTube, puro na lang BP Sara, impeachment. Kahit may desisyon na yung korte, pilit pa rin nilang na ipakuan yung impeachment. Pilit pa rin nila yung pilit pa rin nilang ididiin na dapat matuloy kahit nagdesisyon na yung korte. So sa akin lang, kung magdesisyon na yung kataas-taasang hukom, dapat respetuhin natin, dahil kung hindi natin respetuhin yung kataas-taasang hukom o Supreme Court, wala na tayong kuan, wala na. Magiging tinatawag nilang constitutional crisis. Yun yung mangyayari sa atin pag ganyan. So sa base sa mga narinig ko, pag ganito kasing problema sa bansa na, ang pinapakinggan ko talagang opinion yung mga attorney. Yung mga legit na attorney talaga ang pinapakinggan ko. Hindi yung mga nagbablog lang, mga political vlogger na wala naman, hindi naman attorney. So ang pinapakinggan ko talaga yung mga hindi bias na opinion, yung hindi Duterte, hindi rin aliado sa kabila, hindi rin BBM, hindi rin Pinklawan. Yung sa gitna talaga siya. Pinakinggan ko yung mga attorney kung anong opinion nila sa base sa nangyayari sa desisyon ng Supreme Court. Ang desisyon talaga ng Supreme Court is walang mali. So pinapalabas ng mga kalaban ng mga Duterte na may mali sa desisyon ng Supreme Court. Gaya ng HOR, nag-file sila ng MR o motion for reconsideration. So karapatan naman nila yan, pero sa tingin ko, base sa narinig ko sa mga attorney, wala talagang mali yung desisyon ng korte. Kung baga, dinagdagan lang yung kaalaman ng mga magpapile na dapat ganyan ang gagawin sa kung paano mag-implement ng impeachment trial o magsuplong ng mga maggawa ng impeachment, ng mga materials para hindi malabag yung sa batas ng Supreme Court, sa batas ng impeachment. So dinagdagan, totoong dinagdagan na wala sa listahan ng kung paano maggawa ng impeachment, pero base sa paliwanag ng mga attorney, tama lang yung ginawa ng Supreme Court. So ngayon, iniisip ko, bakit nila linidiin talaga? Kung gusto nila ng accountability kay BP Sara, kung gusto nilang mapanagot, kasuhan nila, dahil sabi nga nila may matibay silang ebidensya, so ipakulong nila. Kung may matibay na ebidensya, natural makulong si BP Sara, makapagbayad ng danyos, kung anong mga dapat niyang bayaran, dahil corruption yan Maski ako, hindi ako pabor sa mga corruption na yan. Dapat makulong talaga kung totoong may ebidensya sila na matibay. Pag impeachment kasi, pag ma-impeach ka talaga, makuan yung impeachment, ang kaso, ang kuan mo lang yan, ang mangyari lang sa'yo, matanggal ka lang sa posisyon. Yun lang. So, paano makuan yung accountability niyan kung matanggal ka lang sa pwesto, hindi ka naman nakakulong? So, mas maganda talaga kung ikasuhan nila sa korte, dahil pagkasuhan nila sa korte, pag natalo nila si BP Sara, makulong si BP Sara at makapagbayad pa ng bill. Anong tawag diyan? Makapagbayad pa siya ng sa mga ninakaw niya. Anong tawag diyan? So, mas mabigat kung sa korte nila kasuhan kaysa impeachment lang. Dahil ang impeachment lang matanggal ka lang sa serbisyo Ang pinakamabigat diyan is yung hindi ka na makatakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Yan lang ang pinakamabigat diyan. So, sa tingin ko, ang target lang talaga nila, hindi na makatakbo si BP Sara, dahil si BP Sara yung mataas ang ratings na para sa 2028 presidential candidate. Siya yung pinakamataas, siya yung banta sa mga may ambisyon dyan na gustong tumakbo. Gaya niyan, banta si BP Sara sa
2028 presidential candidate ko. So ikaw, sample, halimbawa lang, ako negosyante, mayaman ako sa Pilipinas, marami akong negosyo, o kontraktor ba ako ng gobyerno, hindi talaga ako payag na Duterte yung maupo, dahil mantakin mo, siya yung nakapagbayad ng 29 billion sa mga oligarch na na hindi nagbayad ng tamang buwis gaya ng ABS-CBN. Yung amo nila, siya lang yung nakapagbisto ng ganyan na siya lang yung nakapag singil sa mga oligarch na hindi nagbayad ng buwis. So siyempre ako, kung isa akong oligarch na marami akong negosyo, so hindi talaga ako pabor sa Duterte. So gawa talaga ako ng paraan na hindi maupo yung Duterte kahit magastos pa ako ng bilyon. Dahil pag naupo yung mga Duterte, malaking kabawasan yan sa kita ko. Kung ako yung oligarch na may hindi tamang ginagawa, yung mga illegal yung mga negosyo. So sa tingin ko, ganyan ang nangyari sa mga Duterte. Pinagtulungan siya ng mga kinalaban noon ng mga Duterte, kaya ng mga drug lord. Malaking negosyo yan Siyempre, kalaban mo yung drug lord bilyonaryo yan malaking kapital yan So, hindi talaga papayag yung mga drug lord na maupo yung mga Duterte. Kaya, ganyan siguro ang nangyari yan. Base sa tingin ko. Opinion ko lang naman yan, pero base sa tingin ko, hindi talaga sila papayag na may maupo pang Duterte. Lalo na't presidente. So, ganyan ang tingin ko ang nangyari. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit pili talaga nilang siraan yung mga Duterte para sa 2028 sila yung maupo. Siyempre, happy yung mga oligarch dahil sa tingin ko sa kanila, pro-oligarch naman sila Dahil sa tingin ko sa kanila, pira-pira lang sila Yung mga Duterte kasi, sa tingin ko, pro-poor siya para siya sa mga mahirap. So ganyan. Kayo, ano sa tingin nyo? Anong opinion nyo? So gaya na sabi ni Sir Ted, think about it. So kayo, anong opinion nyo? Comment na lang kayo dyan kung anong opinion nyo.